Samantala sa iba pang balita, usapin naman ukol sa pagbibigay ng special authority kay Pangulong Aquino. Kaugnay po ng pagresolba sa nakaambang kakulangan sa supply ng kuryente, tinatalakay ngayon ng Bicameral Committee. Ang update niyan, alamin naman natin mula sa aming kasamang si Jade Miguel via phone patch. Yes, Kirby, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang Bicameral Committee Conference dito sa isang hotel sa Pasay. Pinag-usapan dito ang ilang nagtatalong probisyon ng Senate at House Joint Resolution ukol sa kapangyarihan ng Presidente na resolbahin ang electricity shortage o imbalance sa Luzon grid. Kahapon lamang inaprubahan na ng Senado sa kanilang third and final reading ang Joint Resolution 12 na nagbibigay daan sa Pangulo na bigyang solusyon ang potensyal na kakulangan sa elektrisidad sa Luzon sa paparating na summer. Naipasa ang nasabing resolusyon 3 buwan matapos mag-aproba ng katulad na resolusyon ang mababang kapulungan noong Disyembre. Isa sa mga pinag-usapan ngayong araw ay ang paggamit ng Interruptible Load Program o ILP. Ang ILP ay kung saan ang mga may-ari ng generating set ay kinakailangan mag-deload mula sa Luzon grid at gamitin na lamang ang sariling genset sa loob ng ilang oras. Ang magagastos ng mga kumpanyang gagamit ng genset ay i-reimburse naman ng gobyerno bilang kapalit. Sa bersyon ng mababang kapulungan ay ginawa itong mandatory na siya namang hindi nakasaad sa bersyon ng Senado. Ayon kay Senador Sergio Osmeña III, sa oras na i-adopt ang ILC ay bababa ang singil ng kuryente para sa consumers. Mula 35 pesos kada kilowatt hour ay bababa ang singil ng kuryente sa 7 hanggang 8 pesos. Ito ay ayon sa proposal ng Department of Energy na ilis ang 300 megawatts sa genset sa halagang 6 na bilyong piso sa loob ng 2 taon o 10 milyon kada megawatt. Ayon sa Senador, inadapt na ng Mindanao at Cebu ang ILP system simula noong 2010 para maresolba ang problema ng mga ito sa kuryente. Inaasahang makararanas ng mababang supply ng kuryente pagdating ng Abril at Mayo dahil sa posibleng epekto ng El Nino, turnaround ng Malampaya at patuloy na outages ng power plant. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang paglabas ng mga senador at kongresista para alamin ang naging resulta ng meeting. At yan muna ang pinakahuling balita sa ngayon. Mula dito sa Pasay, kasama sina Larry Doon at Arnold de las Alas, ako po si Jade Miguel nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.